Maraming salamat po, Pastor. Praise God at marami pong ilinako na mga kaluluwa ngayon sa araw na ito. Hallelujah. At muli po, ako'y bumabati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. At ano po ang sineselebrate natin ngayon? Pasko ng pagkabuhay. Pero kung iisipin niyo po, ako po yung nag-aano lang kasi ritual na lang po ito eh. Halimbawa, ngayon, nabuhay ng linggo ang ating Panginoong Hesus at tatlong araw siya, di ba, nang magmula siya ng mamatay, ay 3 araw siya na muling nabuhay. So, ibabackward po natin, linggo, backward ng 3 days, anong araw po kaya yun? Hindi po, kasi kung Biyernes namatay ang Panginoon, Biyernes alas 3, isang araw, Sabado. Pangalawang araw, Linggo. Pangatlong araw, Lunes. At maaaring may pang-apat pang araw kasi po, bago nabuhay ang ating Panginoon Hesus ay Sabat po noon. Sabat, araw ng Sabat. Pag araw po ng Sabat, hindi po lumalabas ang mga tao. Nasa bahay lang po sila noon. Yung mga Hudyo, nasa bahay lang po sila pag araw ng Sabat. Kaya nung bago mabuhay muli ang ating Panginoon ay araw ng Sabat po yun. So -1 pa yun. Kaya maaaring, kung kunikwenta ko, maaaring Miyerkules o Huwebes namatay ang ating Panginoon. Pero hindi po mahalaga yun. Hindi po ba? Hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga po ay muling nabuhay ang ating Panginoon para sa atin. Amen? So, tayo po ay magpapatuloy na. Ang araw po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga po. Ito po ay mahalaga sa maraming kadahilanan. Una po, ito ay isang katibayan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ang paniniwala sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay paniniwala sa Diyos na siya ay gumawa ng sanlibutan, sanlikha, at mayroon siyang kapangyarihan upang buhayin muli ang mga patay. Amen po? Sa pagbuhay niya kay Kristo mula sa mga patay, ay ipiniaalala sa atin ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa buhay at magiging sa kamatayan. At ikalawa po, kung bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay isang katibayan sa pagkabuhay na muli ng lahat ng tao, na siyang pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Kristyanismo lamang po ang nagtataglay ng isang leader. Sino po ang ating leader? Ang Panginoong Hesus, na napagtagumpayan ang kamatayan. At siyang nangako na mangyayari din ang gayon sa kanyang mga tagasunod. Bilang mga Kristiyano ay mayroon tayong kasiyahan at pag-asa sa katotohanan ng ating Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Hindi po siya napigilan ng kamatayan. Siya ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At ngayon ay nakaupo, saan po? Sa kanang trono ng Ama sa langit. Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ni Kristo, na kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, ay ang pangangaral tungkol kay Kristo ay magiging walang kabuluhan. Magiging walang katuturan ang ating pananampalataya kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga saksi at nangaral tungkol sa pagkabuhay na muli ay magiging sinungaling. Amen po? Wala pang nahahango sa kasalanan. Ang lahat ng mga matay na mananampalataya ay napahamak. Bakit po?
nawala ang kanilang pag-asa na sila'y bubuhayin muli. Ang mga Kristiyano ay magiging pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. At yan po ang mangyayari kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Ngunit siya ay tunay na buhay na muli mula sa mga patay bilang katibayan na bubuhayin muli ang mga patay. At ito ang katiyakan na tayo ay bubuhayin din naman. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katiyakan sa pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya sa muling pagdating ng Panginoon Hesus para sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan? Ang iglesia. Sa pagdagit sa mga mananampalataya. Kaya nga pinapaalala sa atin ni Pablo na dahil alam natin na tayo ay mabubuhay na muli sa isang panibagong buhay, ay makakaya nating lampasan ang lahat ng pag-uusig at lahat ng panganib sa ating paglilingkod, alang-alang kay Kristo, gaya ng kanyang ginawa. Makakaya nating sundan ang halimbawa ng mga martir ng kasaysayan ng Kristyanismo, gaya ng mga apostol na buong galak na ipinagpalit ang kanilang makalupang mga pangarap at maging ang kanilang buhay, alang-alang sa buhay na walang hanggan at sa pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon Hesus, ang maluwalhating tagumpay para sa bawat mananampalataya. Si Jesucristo ay namatay, inilibing, at bumangon sa libingan sa ikatlong araw, at siya ay muling darating. Ang mga namatay kay Kristo ang unang bubuhayin, samantalang ang madadatang buhay sa kanyang muling pagbabalik ay babaguhin po at tatanggap ng maluwalhating katawan. Binibigyang katiyakan nito ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo na hindi sila mananatiling patay. Sa halip, sila po ay bubuhayin at gugugulin ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos at ang lahat ng mga sumasampalataya. Ito po ang ating dakilang pag-asa. Kaya dapat po bilang mga mananampalataya ay dapat kaisa natin ang Panginoong Hesus. At yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, kaisa ng Panginoong Hesus. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi lamang po paniwala, kundi isang aktwal na pakikipag-isa sa Kanya. Ang pagiging kaisa ni Kristo ay hindi nangangahulugan ng pananampalatayang pang-isip lamang, kundi na isang ganap na pagbabago. Isang buhay na nababago ayon sa Kanyang wangis, nakikibahagi sa Kanyang layunin at umaasa sa Kanyang walang hanggang kaharian. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang halimbawa ng mga unang mananampalataya. Bagamat sila ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa matinding pag-uusig, hindi ito naging dahilan upang tumigil sila sa pangangaral ng mabuting balita. Sa halip, lalo nilang ipinahayag ang Kristo saan man sila mapunta. Anong uri ng Kristyanismo ito? Paano tayo maihahambing sa kanila? Saan nanggagaling ang tapang at kasipagang magpatotoo at magpatuloy sa Great Commission sa kabila ng mga nangyayari? Bakit higit nilang minahalaga na maipamalita ang kaligtasan sa Panginoong Hesus kaysa sa anupaman, sa gitna ng kanilang mga nararanasan? Paano sila nakipag-isa sa Panginoon? Atin po itong suriin at basahin ang Gawa 8, talatang 1 hanggang 4. Sabi po dito, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang.
Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at binibilanggo, maging lalaki man o babae. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Si Saulo po ang dating pangalan ni Pablo dito nung hindi pa siya tinatawag na ating Panginoong Hesus. At kaysa siya nga po sa pagpatay kay Esteban, ngaring andun po siya nung pagbabatuin si Esteban. Andun po siya. At si Esteban naman po ay isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at siya ay puspos ng Espiritu Santo. Siya ay dapat na maging halimbawa kung paano dapat sikaping mamuhay ng mga mananampalataya. Bakit po? Siya ay nanindigan sa pananampalataya kay Kristo kahit maharap sa kamatayan. Tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo ng may katapangan, may sapat na kaalaman sa katotohanan ng Diyos at handang magpagamit sa Panginoon para sa kanyang plano at layunin. At matapos nga pong patayin si Esteban ay nagsimula na nga po ang mahigpit na pag-uusig sa mga mananampalataya. Kaya po napunta sila sa iba't ibang lugar sa Judea at Samaria. Nagpatuloy si Saulo sa pagwasak sa iglesia at kanyang kinakaladkad at binibilanggo ang mga mananampalataya. Kaya po nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit patuloy nilang ipinangaral ang salita ng Diyos saan man sila makarating. Halimbawa nga po si Felipe, napunta siya sa Samaria at doon siya nangaral at marami po ang tumanggap sa Panginoong Hesus doon. Bininyagan niya po ito. Doon po siya nakarating sa Samaria. So ano po ang kahulugan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Una po, pagiging kaisa sa kanyang wangis. Hindi po pisikal ang pagiging kawangis ni Kristo sapagkat iba-iba po ang anyo ng tao. Ngunit ito ay pagiging espiritual na kawangis ni Kristo. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay maging Diyos, kundi tayo ay maging maka-Diyos. Gaya ng kanyang saloobin na mapanalangin, mapagmahal sa kapwa, at pahalagan natin ang kanyang pinahahalagahan. Yan po ang kanyang saloobin para sa atin. Ang pangunahing layunin ng Panginoon sa atin ay palaguin ang ating espiritu, pananampalataya, at maging kawangis ni Kristo at baguhin ang ating karakter. Nais ng Diyos na mapasa atin ang karakter na naglalarawan ng pagpapala at kaginhawahan na bunga ng Espiritu. So, ang mitiin po ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay maibalik tayo sa Kanya, sa wangis ng Panginoong Hesus. Dahil ito po ang tanging daan upang matupad ang layunin niya sa paglikha sa atin. Ang makasama niya sa bagong daigdig, magpakailanman. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang po panlabas, kundi isang ganap na pagbabago ng puso at isipan. Isang buhay na naaayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Ang mga naunang mananampalataya ay hindi natinag ng pag-uusig, hindi dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil sila ay binago ng Panginoon. Sa gayon ding paraan, kung tayo'y tunay na nakipag-isa sa Kanya, dapat nating ipamuhay ang bagong buhay na ating tinanggap. Isang buhay na hindi na para sa sarili, kundi para sa Diyos na. Amen po? At paano po tayo nababago? Una po, nababago tayo sa pamamagitan ng pakikiisa sa iglesia at pagpapaturo dito.
Sabi nga po sa Efeso 4, talatang 11, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ito po ang mga kaloob na binigay ng Diyos at inuugnay ito sa ilang mahalagang posisyon sa iglesia. Binigyan sila ng mga kaloob na ito upang sanayin, turuan, ihanda, at protektahan ang mga mananampalataya. Sino-sino po ito? Sino-sino mga po ito? Ang mga apostol. Ang salitang apostol po ay nangangahulugang isinugo. Sila yung mga church planter nung panahon ni na Pablo. Kinukoy nila ang katotohanan ng Ebanghelyo, kung sino si Kristo, paano naligtas ang isang tao, at kung ano ang Ebanghelyo at marami pang iba. Ganun din ang mga propeta. Sila yung nagsasalita para sa katotohanan ng Diyos, para sa ibang tao. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nila. Sila yung tinatawag parang mensahero ng Diyos at may kakayahan silang makita ang hinaharap na mangyayari. Gaya po ni Daniel, na hinulaan kung kailan mangyayari ang katapusan ng mundo o yung end times. Marami na pong naganap sa mga hula ni Daniel. Marami na po. At mayroon pang darating, hindi pa nangyayari. Nangaral din sila ng salita ng Diyos nang walang labis, walang kulang. Anong pa po? Yung mga ebanghilista, sila yung mga taong naglalakbay sa iba-ibang lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. At sila'y nananawagan para magsisi at tanggapin ang Panginoon Hesus bilang tagapagligtas. At si Felipe po ang isang taong partikular na tinutukoy sa Biblia na isang ebanghilista. Ano pa po? Mga pastor at guro. Sila ay tinawag ng Diyos na may likas na kakayahan na mangaral at magturo sa salita ng Diyos, pamamahala at pagtitiis ng iba't ibang hamon para sa kapakanan ng iglesia. Sila po yung mga nagtutuwid ng mga pasaway. May mga pasaway po po dito. Sila yung mga nagpapayo sa may mga alalahanin, mga problema. At bagamat ang mga katungkulang ito ay nabigyang kakayahan para sa iba-ibang layunin, lahat ay binigay sa iglesia para sa isang pangkalahatang layunin. Ito po nga po ay upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At ito po nga po yung iglesia. Ang common denominator po ng lahat ng mga ito, ng mga apostol, mga ebanghilista, pastor, guro, at propeta, ang common denominator po nila ay lahat sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa po, paano tayo nababago? Sa pamamagitan ng pakikilahok at paglilingkod. Ang sabi po sa Efeso 2, 12 hanggang 13, ito po yung karugtong sa 11. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Sino po? Yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga ebanghilista. Ginawa niya po ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sinasabi po sa Biblia na ang simbahan ay itinayo nga po sa pundasyon ng mga apostol at propeta na si Kristo mismo ang batong panulukan o cornerstone.
Ginabayan at binantayan ng mga apostol ang propeta at propeta ang simbahan hanggang sa makumpleto ang bagong tipan. Ngayong mayroon na tayong kumpletong paghahayag ng banal na kasulatan, kaya iniatang na ito sa mga pastor at guro. Ang pangunahing tungkulin ng mga pastor at guro ay ituro ang salita ng Diyos. Sila ay kaloob mula kay Kristo upang pangalagaan ang iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng mabuting balita. Ang mga pastor na labis ang responsibilidad o ginagampanan halos lahat ng ministeryo ay pumipigil po ito sa paglago ng iglesia. Kung yung pastor mismo ang gumagawa ng halos lahat ng ministeryo, hindi po lumalago ang iglesia. Tandaan po natin na ang bawat miyembro ng church ay ministro ni Kristo. Walang member ng church, ang pasahero lang. Lahat po, tripulante, lahat gumagawa. Lahat ay nakikinabahagi sa gawain ng Panginoon. Maaring wala kang kwalifikasyon na magturo o walang talentong kumanta o kaya sa musical instrument, tumugtog. Maghanap po tayo at ipanalangin kung saan ministry tayo po pwede. Pwede tayong maging usher. Ano pong trabaho ng usher? Yung taga salubong dyan, gaya ng ginagawa ni Ate Son doon, no? Tagahatid ng mga tao dito para paupuin. Tagapunas ng upuan. Ministry na po yun. Tagalinis ng church. Ministry na po yun. Marami pong ibang, marami po. Maliit na bagay man o maliit na bagay. Para kung tayo naglilingkod sa Panginoon, ministry na po yun. Huwag lang pong sitting ministry. Dati po yan ang ministry ko sitting ministry. Pero ngayon po ay pinatayo na ako ng Panginoon dito sa harap ninyo. Hallelujah. Praise God. Kapag tayo ay nagkakaisa sa loob ng iglesia, particular po sa mga gawain sa church ay pinatitibay natin ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang church mismo. Magiging matagumpay pa ang ginawang youth camp kung walang pagkakaisa. Magiging matagumpay ba ang youth camp kung walang pagtutulungan? Magiging matagumpay pa ang mga gawain ng iglesia kung hindi tayo nagkakaisa. Ibig sabihin po ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nagkakaroon tayo ng spiritual na pagkakaisa. At ito po ay ang pagkakaisa sa pananampalataya. Makiisa po tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pakikilahok at paglilingkod. Amen po? At pangatlo, paano tayo nababago? Sa pag-iwas sa maling katuruan at panlilinlang. Sabi po sa verse 14 ng Efeso, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian o sa masama. Ang isang tanda ng spiritual na paglago sa mga mananampalataya ay ang katatagan sa pananampalataya. Madalas na mga Kristiyano ay inihahalin tulad sa mga bata na nababahala sa bawat doktrina. Kaya nga po nagbabala si Pablo laban sa mga panganib ng pagiging paikot-ikot ng kalituhan at panlilinlang na dulot ng mga huwad na guro. Inilalarawan dito kung gaano kadaling mailigaw ang isang Kristiyano wala pang matatag na relasyon o kaugnayan sa Panginoong Hesus. Meron po kasing matagal ng Kristiyano, ngunit hindi kailanman lumago kay Kristo. Amen po? Merong matagal ng Kristiyano, pero hindi lumalago kay Kristo. Nagsisimba naman sila tuwing linggo.
pero hindi lumalago kay Kristo. Bakit po kaya? Ang isa pong dahilan ay hindi pa siya nagpapasyang sumunod kay Kristo. Hindi pa niya maiwanan ang mga gawain ng sanlibutan. Amen po? Alam natin na hindi dapat manatiling sanggol ang isang batang bagong panganak. Kung siya ay nananatiling sanggol, kahit siya ay 10 years old na, may problema po. Di po ba? May problema po. Ganon din po sa buhay espiritual. Hindi dapat manatiling sanggol ang isang taong ipinanganak na sa espiritu. Dapat siyang lumago sa kanyang buhay espiritual. Ngunit hindi ito tumutukoy sa paglago lamang sa kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Maaari po kasing lumago o dumami ang kaalaman ng isang tao tungkol kay Kristo, ngunit hindi naman lumalago sa kanyang relasyon sa Kanya. Maaaring maging eksperto ang isang tao sa kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol kay Kristo, ngunit nananatiling hindi lumalago sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ibig pong sabihin, ang paglagong espiritual ay tumutukoy hindi lamang sa paglago sa kaalaman tungkol kay Kristo, kundi higit sa lahat, ito ay tumutukoy sa paglago sa relasyon sa Kanya. Kapag tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Panginoon, ay atin din siyang nakikilala ng lubusan at tayo ay natutulad sa Kanya. At ito ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga po madaling malinlang ang mga hindi pa malago sa pananampalataya o kung yung tawagin natin ay mga baby Christian. Amen po? So ano po ang natutunan nila, yung mga naunang mananampalataya? Sabi po sa Gawa 2, 43 to 47, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. At nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Iniukol po ng mga alagad ni Jesus ang kanilang sarili sa pag-aaral mula sa mga apostol at pangangalaga sa isa't isa. Nagbebenta sila ng kanilang mga ari-arian upang matustusan ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pangangalap ng pondo at pagbabahagi sa iba ay upang pangangalagaan ang mga mananampalataya, yung mga hirap na hirap, yung kukunti lang pagkain, kunti lang damit. Ginagawa nila ito upang matugunan ang anumang pangangailangan ng iba. Ang bawat isa ay patuloy na nakadarama ng takot sa Diyos habang ang mga apostol ay gumagawa ng mga himala. At ang ganitong uri ng takot ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para luwalhatiin at sambahin ang Diyos. Ang kanilang pamayanan at pagsasamahan ay araw-araw. Araw-araw po. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Sila ay nagkakaisa sa maayos na ministeryo, panalangin at pagtuturo. Nagpapatuloy sila sa isang isip. Walang pagkakabahagi. Araw-araw silang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon Hesus. At sabay-sabay silang kumakain ng may kagalakan. Sa lahat ng mga ito, ang mga unang mananampalataya ay nagpupuri sa Diyos at sila'y kinalugdan ng tao.
at araw-araw ay nadadagdagan ang mga taong tumatanggap sa Panginoon at inililigtas. Kaya nga po mali ang akala ng ilan na maaari silang lumago sa kanilang pananampalataya ng nag-iisa lamang at hindi konektado sa isang komunidad ng mga mananampalataya o sa isang church. Paano ka makikipag-fellowship kung nag-iisa ka lang, di po ba? Paano ka sino ang tutulungan mo kung nag-iisa ka lang? Paano ka magpapalakas o magbibigay ng kalakasan kung ikaw ay nag-iisa lang? Paano ka magdidisiplina at matututo kung ikaw ay nag-iisa lang? Mahalaga po na kailangan maging bahagi tayo at italaga ang ating sarili sa isang tunay na komunidad upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Amen po? At ang pangalawa po, pagiging isa sa layunin ng Diyos. Ano ang kahulugan ng pagkikipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Ito po yung pangalawang puntos natin, yung pagiging kaisa sa kanyang layunin. Hindi po naging hadlang ang pagkawatak-watak ng mga naunang mananampalataya dahil sa pag-uusig. Kundi ito'y naging daan upang lalong lumaganap ang Ebanghelyo. Ipinangangaral nila ang Kristo saan man sila dalhin sa kabila ng kapahamakan, sapagkat batid nilang ito ang kanilang tungkulin bilang mga nakipag-isa sa Kanya. Gayon din sa atin, hindi ito nakasalalay sa kung ito ba ay mahirap o madali, kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos at kung tayo'y kaisa niya. Ang Kanyang layunin ang dapat na ating maging layunin. Ang mga kaisa ng Panginoon ay binabago at hinihahanda rin upang gampanan ang kanyang mabuting layunin. Nananatili tayo dito sa mundo upang katulungin ng Diyos sa pagpapabalik sa mga tao sa Kanya. Yan po ang layunin ng Diyos, na tayo panumbalikin sa Kanya upang tayo'y Kanyang maging mga anak. Di po ba? Ito ang dahilan na ibinigay ang Great Commission sa Iglesia. So, paano tayo magiging kaisa sa layunin? Una po, asamin ang kapuspusan ng banal na Espiritu upang makapagsaksi. Sabi po dito sa Gawa 1, talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Sinabi po ito ng Panginoon Hesus pagkatapos niyang mabuhay na mauli at bago siya umakyat sa langit. Nakasama po ng mga apostol ang Panginoon Hesus ng 40 araw, 40 days pagkatapos niyang mabuhay na muli at bago siya umakyat sa langit. At sinabi niya sa mga alagad na huwag munang aalis sa Jerusalem at hintayin ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang ipinangako ng Ama. Kung tawagin nga po ito yung ikalawang parakleto. Dahil yung unang parakleto nga po ay ang Panginoong Hesus. Mahalaga po ang banal na Espiritu sa ating buhay Kristiyano. Kaya asamin po at na mabautismuhan tayo sa banal na Espiritu. Ang Diyos po kasi mismo ang nagbabautismo sa Espiritu. Samantalang ang pagbabautismo sa tubig ay mga tao lang ang ginagamit ng Panginoon ang nagbabautismo tulad ng mga pastor. So paano tayo makapagpatotoo tungkol kay Kristo kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu? Ang gawain po kasi ng banal na Espiritu ay bilang tagapagpahayag ng katotohanan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na maunawaan at maipalawanag ang salita ng Diyos. Ipinapahayag niya sa atin ang kalooban ng Diyos tungkol sa pagsamba,
tungkol sa mga doktrina, at tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Siya po ang pinakamahusay na gabay. Siya ang nangunguna sa atin, nagbubukas ng ating pangunawa at ginagawa niyang simple ang mga mahihirap na bagay. Amen po? Pinangungunahan niya tayo patungkol sa mga bagay na spiritual. Kung wala siya bilang gabay, tayo ay madaling madadala sa kasinungalingan. Ang isa sa pinakamahalagang gawain ng Banal na Espiritu ay ang ipakilala sa atin kung sino nga po ang Panginoong Hesus. Ang Banal na Espiritu ang nag-aayag sa atin sa pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang pagkakatuwang tao, sa kanyang pagiging tagapagligtas, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, at maging sa kanyang pagkabuhay na muli, maging sa kanyang pag-akyat sa langit. At maging po sa kanyang pagbabalik upang maging hukom ng lahat ng tao. Kaya mahalaga po na asamin natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu upang tayo ay makapagsaksi sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Pangalawa po, paano tayo magiging kaisa sa layunin? Ito po yung Great Commission na palasak na dapat gawin ng mga mananampalataya. Ito po ang dakilang utos ng ating Panginoon bago din po siya umakyat sa langit. Sabi niya dito, gawing alagad ang lahat ng bansa. Sabi po yan sa Matthew 28, verse 18 to 20. Sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kilala po natin ito bilang yung dakilang utos nga, yung Great Commission. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas at nabigyan ng bagong buhay sa Panginoong Hesus. At ngayon ay mayroon tayong pribilehiyo na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba. Ang pag-asa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nasaan man tayo at anuman ang ating ginagawa, ay responsibilidad nating sabihin sa mga tao ang tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. Hindi natin maaaring iwanan ito sa pagkakataong may ibang gagawa nito para sa atin. Napakaraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Andiyan ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan, katrabaho, hindi na tayo kailangan pumunta pa sa ibang bansa para mangaral. Ang lapit-lapit lang. At ito pa, maging sa ating sariling pamilya, sa ating sambahayan. Hindi po madali, pero ito ang kailangan natin para sila makakilala sa Panginoong Hesus. At kapag tinanggap na nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sila ay may bagong buhay na kay Kristo. Nagsisi na at tinatalikuran na nila ang manggawa ng sanlibutan. Ang buhay ng Panginoong Hesus ang kanilang halimbawa. At pagkatapos silang bautismuhan, ay turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Kailangan maturuan sila ng salita ng Diyos at kung paano magkaroon ng personal na kaugnayan o relasyon sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia. At ano ang pangako ng Panginoong Hesus? Sabi niya ay, tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangako niya ito ay isa nating makakapitan araw-araw. Pagkatapos ng mamuling pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, ay tiniyak niya sa kanyang mga alagad
at maging sa atin po na hindi tayo nag-iisa sa misyong ito. Ano man ang ating mga kinakaharap, ang kanyang presensya at patnubay ay mananatili sa atin hanggang sa katapusan ng panahon na nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa mundo. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Amen po? Kaya nga po ito ang slogan o motto ng Jesus First, di po ba? Jesus First Christian Ministry. Anong unang gagawin? To win. Ibig sabihin, mag-iibanghelyo muna tayo, magdi-disciple. At pagkatapos, tuturuan sila, ititrain natin sila para mag-equip sila. At pagkatapos, isesend na po para sila naman ang magbabahagi ng ang salita ng Diyos. Cycle lang po yan. At pangatlo po, paano tayo magiging kaisa sa layunin? Sabi po dito ay, magpakatatag at manindigan para sa kanyang layunin. Sabi po sa Gawa 5, 4 po hanggang 42, pinapasok nilang muli ang mga apostol. Dito po kasi ay hinuli sila ng mga Hudyo, tapos kinulong sila. Ngunit pinakawalan po sila ng anghel dito eh. Kaya nagtaka yung mga bantay, bakit sila nakalabas eh, sarado pa yung nakalak yung bilangguan. Kaya nahuli sila dito na nangangaral muli sa templo. Kaya pinapasok nila muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Inuusig na po dito ang mga apostol, dinakip sila at ibinalanggo, ngunit binuksan nga po ang kanilang selda, ang bilangguan ng mga anghel. At nang lilitisin na sila sa Sanhedrin, ito po yung parang Supreme Court sa atin, korte, ganun po. Ay nagtaka nga po ang mga bantay dahil wala na ang mga apostol sa bilangguan. At nakasusi naman po mabuti ang bilangguan. At may mga bantay pa pong nakatayo sa labas ng bilangguan. May mga bantay pang nakatayo. Kaya nagtaka nga po sila paano nakatakas ang mga ito. At nakita nga nila ang mga apostol na nasa templo at nagtuturo. Dahil ito nga po ang sabi sa kanila ng anghel na nagpalabas sa kanila, na sila ay pumunta sa templo at magturo. Hinuli na naman sila at iniharap sa Sanhedrin, sa korte. At pagkatapos sila ipapalo, hinampas, ay pinagbawalan silang mangaral sa pangalan ng Panginoon Hesus. At pagkatapos ay pinalaya na sila. Sa kanilang pag-uwi ay hindi man lang sila umiiyak o naawa sa kanilang sarili o nagrereklamo o nagtatanong sa Diyos kung bakit sila nagdurusa. At sa halip sila ay nagagalak na sila ay tinuturing na karapat dapat na magdusa ng kahihiyan para sa pangalan ni Jesus. Isang pribileyo na makasama ang Panginoon Jesus sa anumang sitwasyon. Hindi tumigil ang mga apostol sa pagtuturo at pangangaral tungkol kay Jesus. Sila ay nagtuturo at nangangaral araw-araw. Hindi isang beses sa isang buwan. Hindi isang araw sa isang linggo. Kundi ang kanilang pattern ay gawin ito araw-araw. Walang alinlangan na natutuwa silang gawin yon. Walang dudang nakakadama sila ng kagalakan sa tuwing may sumusunod sa Ebanghelyo. At ano nga po ang naging resulta? Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw
Sabi po yan sa Gawa 16, verse 5. Kaya nga po hinahamon nito ang bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Minsan po, tayo ay nahihiya, natatakot, nananahimik tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Di po ba? Nangyayari po ba ito? Kailangan po natin ang lakas ng loob, ang tapang at determinasyon tulad ng mga apostol na manindigan ng matatag para kay Hesukristo. Huwag po tayong matakot na ipangaral ang mabuting balita. Magpakatatag po tayo at manindigan para sa kanyang layunin. Amen po. At ito po yung huli. Ano ang kahulugan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Pagiging kaisa hanggang wakas. Sabi po sa 2 Timothy 2 verse 10 to 13, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo namatay na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Ang mga unang mananampalataya ay nagmatapat po sa kabila ng matinding pag-uusig, hindi dahil sa anumang gantimpala sa mundong ito, kundi dahil nakatuon sila sa buhay na walang hanggan at sa katuparan ng pangako ng Diyos. Malinaw sa kanila ang pag-asa at nananabik sa pagdating ng Panginoong Hesus upang palitan ang lahat ng tiisin ng walang katumbas na kagalakang malawalhating kagaya niya at nang makapiling siya magpakailanman. Ang pakikipag-isa natin sa Panginoon ay may layuning lampas sa buhay na ito. Tayo ay binabago upang maging katulad niya at tinawag upang tuparin ang kanyang layunin habang inihahanda rin tayo para sa walang hanggang kapiling niya. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa kayamanan, kapangyarihan o kaginhawahan dito sa lupa, kundi sa pagbabalik ng Panginoon. Kung kailan matatanggap natin ang kalubusan ng ating pakikipag-isa sa Kanya. So ano nga po ang mga mithiin at pag-asa sa walang hanggan? Una po, buhay na walang hanggang kapiling ng Diyos. Sabi po sa Pahayag 21 verse 3 to 4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating buhay. Dito po sa Pahayag 21, ang kasaysayan ng isang katauhan po ay natapos na. Lumipas na ang lahat ng panahon at natapos na ang kasaysayan. Tinipon na ni Jesus ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pagdagit. Natapos na ang kapighatian. Nakipagdigma at nanaig na ang Panginoong Jesus sa digmaan sa Armageddon. Naigapos na si Satanas sa loob ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa mundo. Ang huling paghihimagsik laban sa Diyos ay binigo at tinanggap ni Satanas ang karampatang parusa sa kanyang kasalanan. Ang walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy. Naganap na po ang dakilang paghuhukom sa tronong ito, sa tronong puti, white throne judgment, at nahatulan na ang lahat ng tao. Gumawa na ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa at dito inihayag ng Diyos ang bagong Jerusalem.
Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang magtiis, tumulong sa iba at harapin ang mga pagdurusa. Dahil sa pag-asa na balang araw ay lilipas din po ang lahat at isang bagong buhay ang darating. Ito po ang dapat nating asamin ng bawat mananampalataya. Ang buhay na walang hanggang, kapiling ng Diyos. Amen po? Ano pa po ang mga mithiin at pag-asa sa walang hanggan? Pangalawa, ang pagtanggap ng gantimpalang inilaan ng Diyos sa mga nagmamatapat. Sabi dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Alam po ni Pablo na malapit na siyang mamatay. Kaya sinabi niya dito na natapos niya na ang takbuhan. Naglingkod siya sa Diyos hanggang sa kamatayan. Inaasahan niya ang makalangit na gantimpala na ibibigay ni Kristo sa kanya at sa lahat pang iba na nagtiis hanggang wakas. At sinabi niya kay Timoteo na kailangan niyang gampanan ang kanyang ministeryo dahil ang ministeryo ni Pablo ay matatapos na. Sinabi niya kay Timoteo na ipagpatuloy ang gawaing itinalaga ng Diyos at isinimulan ni Pablo. Ang gawain ay dapat magpatuloy hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Kaya nga po dapat tayong magpatuloy sa pangangaral, pagsaway, pagpapayo ng may matinding pagtitiis at pagtuturo. Dapat tayong patuloy na lumaban at patuloy na magbantay dahil ang ating panahon ay hindi pa po dumarating. Ang pananabik sa pagbabalik ng Panginoon na darating upang maghari at mamahala, naway pagpatuloy natin ang pakikibaka habang inaasam natin ang araw ng kanyang pagbabalik. Naging tapat siya sa pananampalataya sa Diyos, si Pablo po, hanggang sa kahuli-hulihan. Nagtiis si Pablo hanggang wakas. Nilinaw ni Pablo na kung hindi tayo magtitiis sa katapatan, hindi natin matatanggap ang gantimpala na paghahari kasama ng Diyos. Kasama ni Kristo. Bilang resulta ng pagtitiis hanggang wakas, ay nagtitiwala po si Pablo na sa hinaharap ay may nakalaan sa kanya ang korona ng katwiran na igagawad sa kanya ng Panginoon sa araw ng paghukom. Kung kailan hahatulan ng Panginoon Jesus ang lahat ng mga gawa ng mga mananampalataya at magpasya sa kanilang mga gantimpala. Gagantimpalaan po kasi tayo ayon sa ating mga ginawa. Kung pipiliin nating mahalin ang mga bagay ng mundo, matatamo natin ang mga gantimpala mula sa mundo. Di po ba? Tandaan po natin na ang mundo ay nangangako ng buhay, ang kaligayahan, ngunit ang tunay na gantimpala ng mundo ay kamatayan at katiwalian. Ano pa po ang mga mithian at pag-asa sa walang hanggan? Pangatlo, ang pakikibahagi sa paghahari ng Panginoon Hesus ng mga nagtiis hanggang wakas. Sabi po dito sa 2 Timothy 2:10-13, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang karoon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalwalhatian mula kay Kristo. Totoo ang kasabayang ito. Kung tayo naman tayo nakasama si Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo magtitiis sa hirap ng mundo ito, maghihirap din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya,
itatakwil rin niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Sinasabi dito ni Pablo na tiniis niya lahat ng bagay para sa mga nakipag-isa kay Kristo. Naranasan niyang hagupitin ng mga Romano, tumanggap ng mga palo sa mga Hudyo, binato siya. Naranasan niyang maghapon at magdabag na palutang-lutang sa dagat nang mawasak ang barkong sinasakyan niya. Naranasan niya ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, makailang ulit na binilanggo, at marami pa pong pagtitiis ang naranasan niya. Para saan po ang pagtitiis niya? Upang magkaroon ng kaligtasan yung mga tapat na sumusunod kay Kristo. Yung mga sumusunod sa kanyang kalooban at mga utos. Kung ayon kay Kristo, tayo ay patay na sa mundong ito. Ang mga kasiyahan, pakinabang, at karangalan nito ay mamumuhay na kasama niya sa isang mas mabuting mundo upang makapiling siya magpakailanman. Ang mga nagdurusa para kay Kristo sa lupa ay maghahari kasama ni Kristo sa langit. Nasa panganib po tayo kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya. Sabi po dito na kapag itinakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Sinasabi din po yan sa Matthew 10, verse 33, na kung itatatwa o ikakaila natin siya sa harapan ng mga tao, ay itatatwa rin niya tayo sa harapan ng Ama nasa langit. Kung itatanggi natin siya dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, ay itatatwa rin niya tayo at hindi itatanggi ang kanyang sarili, ngunit magpapatuloy na tapat ang kanyang salita kapag siya ay nagbabanta. Gayon din kapag siya ay nangako. Sa ating pong pagtatapos, ang pagiging kaisa ni Kristo ay hindi lang isang ideya. Ito ay isang tunay na relasyon na nakikita sa ating pamumuhay. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, makikita ito sa ating wangis. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, ginagawa natin ang kanyang layunin. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, ang ating pananaw at pinapahalagahan sa buhay na ito ay nakatuon sa buhay sa walang hanggang kapilingang Diyos. Paano natin ipinapahayag ang ating pagiging kaisa ng Panginoong Hesus? Ito po ang hamon sa atin. Kaya mga kapatid, dapat po ay makaisa tayo sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikibahagi sa layunin ng Iglesia. Amen po? Maraming salamat po at nawa may natutunan po tayo sa